Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya't tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao. Saka siya sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-6 na linggo, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ay 5 pala, no? Nandito na ako sa ating kalendaryo. At ngayon din ay kasama po natin sa ating pagdiriwang ang lahat po ng mga may karamdaman, lalo tigit yung mga naririto, yung mga hindi na po kayang tumayo, hindi na kayang lumakad, mga nanonood sa online. Kasama po kayo sa dalangin na nawa ay ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan na inyo pong hinihiling o ating ipinagdarasal para sa atin po mga kakilala, kapamilya na mga may sakit. At tandaan po natin mabuti, ang salita ng Diyos ay salita ng buhay at ito ang nagpapasigla, nagpapanambalik ng kakalakasan ng isang tao. Kaya nawa, patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Balikan po natin ang ilan sa mga narinig natin mga sinabi ni Kristo upang atin pong baunin at maging gabay. No? At nawa, magdulot ito ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Nung Lunes, may mga tao po na lumapit kay Jesus at kanilang ipinapakiusap kay Jesus na pahipuin man lamang itong mga taong ito kahit sa palawit ng kanyang kasuotan dahil para mapagaling. So, maraming tao ang idinudulog, isinasamo na pahipuin sa damit kahit laylayan lang. Minsan ganun po yung umaabot din tayo sa punto na parang desperado tayo. At dahil sa ganitong sitwasyon, ito yung nagtutulak sa atin na lumapit kay Jesus, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao na nais natin matulungan. Ilapit natin sila kay Jesus. Lalo tigit, hindi na nila kaya na lumapit. Kailangan nila ng tulong, kailangan ng bubuhan, kailangan ng
maglalapit sa mga tao patungo kay Jesus. So yung sitwasyon natin, hindi lang ito, bahala ka na dyan, kundi napapaalala pa rin na tayong lahat ay mayroong pananagutan sa isa't isa. Yung mga malalakas, habang malakas pa, kayo ang tutulong. Yung mga mahihina, siyempre, kailangan din tulungan ang kanilang mga sarili. Nung Martes naman, pinaalalahanan tayo na hindi lang tayo po pwedeng maiwan sa mga batas, sa mga pamahiin, sa mga kaugalian, no, na iitsapwera kung ano yung masigit na mahalaga, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya sabi niya, sinabi ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Sa konteksto po ng ating pagdiriwang, di ko alam kung ano ang mga pamahiin, mga turo kapag may sakit ang isang tao. No? Ano ba yung mga nalalaman natin na para gumaling, na para ganito. No? Ang dami nating nalaman na naituro sa atin na minsan taliwas sa turo ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi sa atin, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Di ba yung minsan, o kadalasan po, maraming toxic sa katawan natin. Maraming toxic. At ito yung nagdudulot ng kahinaan ng katawan natin. Bakit madalas tayo nagkakasakit? Dahil sa atin pong pagsuway sa utos ng Diyos. Yung mga kasalanan na kinikimkim natin, mga kasalanan na ayaw nating ihingi ng tawad, sa katagalan, magiging toxic yan. Magiging lason yan sa ating katawan. Manghihina tayo ng lubusan. Nung Huwebes naman, sabi ni Kristo, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, ito po yung tungkol doon sa isang babae na may anak na inaalihan ng demonyo, pero siya po ay isa sa mga itinuturing na hintil o hindi kabilang doon sa lahi ng mga Hudyo, pero siya po ay nanikluhod, nakiusap kay Jesus. Na kahit na ang tingin sa kanya ay tuta, pero nandoon pa rin dahil sa kanya pong pangangailangan para sa anak niya na mapalaya sa pag-aalipin ng demonyo, nakiusap kay Jesus na pagalingin nito. Kahit hindi siya karapat-dapat na pakinggan, pero sa kanya pong pagpapakumbaba, kaya't sinabi ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. At ito rin nawa, no, yung inyo pong baunin. Magaling ka na, gagaling ka, lalakas ka dahil sa iyong pananalig kay Jesus. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, tumingala sa Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. Ito naman yung pagpapagaling ni Jesus doon sa taong bingi at pipi, no, hindi makapagsalita. Pero inilapit ito kay Jesus at si Jesus naman hinawakan itong taong ito at gumaling. Ngayon, Sabado, narinig natin ang pagpapakain sa napakaraming tao. No? Sabi po dito, may 4,000 ang kumain. Pero paano ba napakain ni Jesus ang mga taong ito
gamit lamang ang ilang pirasong tinapay. 7 tinapay is ilang maliliit na isda. Saan nanggagaling? Doon po sa habag. Kaya nga sabi niya, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Pag sinabi pong nahabag, no, ay naiintindihan ang sitwasyon. Nauunawaan niya ang kalagayan o katayuan ng isang tao. So kung hindi tayo nahahabag o wala tayong pusong mahabagin, mananatili tayong walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Mananatili tayong ako lang, sa akin lang ito, no? Pero hindi yun ang panawagan ng Panginoon sa atin. Na tayo rin nawa ay magkaroon ng isang pusong mahabagin, marunong kumilala sa pangangailangan at pinagdadaanan ng bawat isa. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, naiintindihan ka ni Jesus. Mahirap po ang magkasakit, no? Sa mga may sakit na naririto, mahirap po yan. Minsan, tinatapangan ninyo kasi ayaw ninyong magbigay pa ng parabang isipin doon sa mga nag-aalaga sa inyo. Kaya kahit na may sakit na nararamdaman, titiisin ninyo. Hindi nyo ipaparinig. No? Kaya minsan naman yung kabaligtaran na dinadaan sa init ng ulo, dinadaan sa pagsigaw, dinadaan sa pagdadabog, no, yung nararamdaman o yung mga sakit na nararamdaman. Kaya no, medyo hindi nagiging okay, no, yung pang-araw-araw na pakikibaka dito sa sakit sa inyong nararamdaman. No? Mahirap, pero nawa ay patuloy tayong manalig kay Jesus sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad, no? Na mas maging matatag tayo sa mga panahon na sinusubok ang ating pong samahan dahil sa sakit na nararanasan ng bawat isa sa atin. May mga tanong minsan, bakit ako? Bakit ikaw ang nagkasakit? At bakit hanggang ngayon hindi ka gumagaling? Di ko alam ang sagot. Pero ang malinaw lang ay kasama pa rin natin si Jesus at naiintindihan niya ang inyo po, ang ating kalagayan o ating sitwasyon. Pero dito po, nawa, kung ano ang mayroon, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. At lahat magiging okay din sa tamang panahon, sa panahon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasat lang po, no? Kasi kung dito 4,000 tao napakain ni Jesus dahil sa habag, pero hindi po nawala yung pagpapasalamat sa Diyos. Kung mayroong nararamdaman, kung mayroong mga kakulangan, kagipitan, ulitin ko po, no? Pag nagkasakit o may naroon nagkasakit sa pamilya, hindi lang energy yung nauubos, no? Maging yung mga resources nauubos. Kaya yung pasensya nauubos, pero tiyakin natin na hindi maubos ang ating pong pananampalataya kay Jesus. Isang araw, ipagkakaloob po sa bawat isa, lalo tigit sa mga may sakit, ang mapagpala at mapaghimalang pagpapagaling ng Panginoon. Amen.